Topic po natin ngayon, pagpigil ng ihi, masama ba to? Pwede ba magdulot ng UTI? Masisira ba kidneys natin? Alam ko, lahat naman tayo nagpipigil ng ihi, di ba? Minsan sobrang sakit. Pero mag-iingat po tayo, may komplikasyon. Yung sobrang pigil ng ihi. Una-una, ang pantog natin, ang capacity ng bladder natin, mga 2 baso na leak na ihi. 2 glasses, 16 ounces. Pero pagdating ng 1 baso ng laman ng pantog natin, mga 8 ounces, maiihi na tayo. So hanggang kaya natin siguro up to 16 ounces lang. Ano ang mga komplikasyon? Pag sinobra pigil mo, ihi mo, talagang madalas mo itong ginagawa. Number 1, pwede po magkaroon ng urinary retention. Ibig sabihin, dahil sumobra expand yung pantog natin, naiipon na lagi yung ihi. Kahit umihi ka, may maiiwan pa ring ihi lagi. Hindi po maganda yon. At minsan, gusto mo nang umihi, hindi ka na makaihi. Kasi acute urinary retention po yon. Kakapigil mo sa ihi. Sino madalas magkaroon nitong sakit na to? Mas matatanda, mas lalaki, more yung pantog kasi hindi na gumaganda, hindi na ganun ka-elastic yung pantog natin pag tumatanda. Number 2 problem, pag pinipigilan ng ihi, pwede kayong magka-UTI, urinary tract infection. Dahil nga sa bacteria, mas nag-iipon, sintomas nito, mahapdi pag-ihi, madalas umihi, minsan hindi mo na makontrol, di ba? Yung iniipit mo yung pag-ihi mo. Number 3, yung mga taong may prostate enlargement, okay, yung mga lalaking above 50 years old, pag malaki ang prostate mo, medyo hirap ka na rin umihi at madalas. Tapos pipigilan mo pa, lalong mahirapan ka umihi. So, madodoble yung problema kung may prostate enlargement. Pero ito naman, nasa lalaki ito na may edad. Hindi naman dahil sa pagpigil ng ihi. Number 4 problem, pag pinipigil ng ihi, mahapdi. Pag iihi ka na sobra hapdi, paano yung muscle mo? Inipit mo na Tapos, yung hapdi, pwede galing sa bladder, pantog, pwede galing sa kidneys mismo. Hindi rin po maganda, magre-retain yung ihi mo. Number 5, pwede masira yung pelvic floor muscles mismo. Yung mga muscle natin dito sa pag-ihing parte natin, pwede masira, ma-damage, kakapigil nyo. Number 6, pwede magkaroon ng kidney stones. Okay? Bato sa bato. Bakit nagkaka-kidney stones? May taong prone na magkaroon ng uric acid sa ihi, may taong may calcium oxalate sa ihi, mataas yung mineral content, kaya mas magkaka-kidney stones pa sila. Number 7, merong pumuputok ang pantog. Okay, burst bladder. Bihira lang to, pero pwedeng pumutok kung talagang pigil ng pigil ka. Pero normally, pag pumutok ang pantog, usually baka natusok, nasuntok. Pero yung iba naman, kung punong-puno na, hindi mo na makokontrol, maiihi ka na lang talaga. Anong mga tips natin para mapigilan to, di ba? Unang-una, mas maganda, ito tips natin for prevention, mas regular yung pag-ihi natin. Bago tayo umalis sa kotse, may sasakay ng airplane, umihi ka na ng todo-todo. At may secret pa sa pag-ihi, may tinatawag na double urination. May ganung double urination lalo na sa may prostate problem. Umihi ka na muna, tapos pahinga ka konti, mga 30 seconds, may ihi ulit yun. May pangalawang ihi. May ganun po yun, lalo na kung medyo may urinary retention. Tapos, pwede mo i-train yung bladder mo. O pigilin mo, sabi mo, every 2 hours ang ihi ko. So, sanayin mo na magpigil na mas marami. Okay? Para hindi yung wala pang sambasong ihi ka na agad. So, i-train mo yung bladder mo, mas mag-stretch siya. Okay? Yung iba naman, nagbabaon na lang ng diaper. Maganda rin mga diaper ngayon. Pwede po yun para mas ma-relax kayo. Kasi nagpipigil ng ihi, pwede ma-high blood. Ma-high blood ka sa stress. Okay? At isa pa, mas mainit na lugar, mas hindi ka ganom ay iihi. Diba? Alam niyo yan. Pag malamig ang lugar, mas maiihi ka. Tapos yung iba, para hindi maihi agad, i-distract mo sarili mo. Magtingin ka ng cellphone, kumausap ka, para malibang ka lang kasi magpanik ka na wala ka maihian. Okay?
Next, ano naman ang UTI? Sa mga taong nagka-UTI, pwede dahil sa pagpigil ng ihi o talagang may bacteria. Ang pinaka-treatment sa UTI is home remedies, inom ng maraming liquids or tubig sa isang araw. 8 to 10 glasses of fluid or water. Pwede tubig, pwedeng tsaa o juice, gusto mo. Basta ang liquid mo, 8 to 10 glasses. Mas maganda kung tubig. Buong araw yan. Okay? Pag kidney stones, mas marami pa. Gusto nga mga 12 glasses of water, mga 3 liters in a day bago matulog, umiinom pa para mahugasan. Pag yung mga mild na UTI, minsan iniinom mo lang 2 basong tubig, nawawash out mo na yung mga bacteria. Ganun po. Kasi kung magpipigil kayo ng 3 baso lang ng liquid sa isang araw, hindi po kakayanin. Oo, babaho ang ihi natin, madidehydrate tayo, sasakit ang ulo, magka-cramps, marami kayong maramdaman. Mamaya, masira pa yung kidneys natin pag ma-dehydrate. Another tip for UTI, dapat maghugas maigi. Ha? Hugas maigi ng puwerta sa lalaki o sa babae, tapos sa lalaki, naghuhugas din para, diba, para hindi magka-UTI. And meron din naman syempre antibiotics para sa UTI. Kung na-proven na nagpa-urinalysis kayo, nakita na may bacteria, may white blood cell, may antibiotics. Usually mga 3 days iniinom to, yung mga amoxicillin, ciprofloxacin, kung ano-ano. Pero ito po, nire-reseta ng doktor, dapat at least 3 days iniinom o mas matagal pa, depende po kung gaano kalala. Pero yung home remedy, inom ng maraming tubig, maghuhugas palagi, huwag magpipigil ng ihi, napakahalaga para hindi masira ang ating kidney. Sana po nakatulong tong video. God bless po.